Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kainis ka talaga, Louie. Hindi mo man lang nilinaw kay Miss Mariano na magkaibigan lang tayo at hindi magjowa. Pinukol ni Beauty ng matalim na tingin si Louie. Magkasama sila ngayon ni Louie sa mall. Hindi siya nakatanggi nang yayain itong pumunta sa mall para bumili ng libro. Paano naman siya makakatanggi kung malaki ang ginawang pabor ng lalaki para sa kanya? Importante pa ba yun? Bale walang sagot ni Louie. Of course. Paano kung makarating yun sa iba? Si Ivan kaya ang boyfriend ko, hindi ikaw. Ninisihan lang siya ni Louie. Huwag kang mag-alala, hindi naman tsismosa si Ninang. Dumiretso ang binata sa counter para bayaran ang biniling libro. Gusto mong kumain? Tanong ni Louie paglabas nila ng bookstore. Sumulyap si Beauty sa suot na relo. 3:00 pa lang ng hapon. Mamaya na lang, samahan mo muna ako sa department store. Total nandito na tayo, bibili na rin ako ng regalo kay mama. Kailan ang birthday ni tita? Sa Sabado. Napangiti siya nang makita ang isang pulang shoulder bag sa ladies section ng department store. Matagal nang pinag-iipunan ni Beauty ang bag na iyon para iregalo sana sa kaarawan ng kanyang ina. Nang minsan kasing namasyal sila ng mama niya sa mall, ay hindi maalis ang tingin nito sa bag. Hinila niya si Louie papasok sa tindahan. Subalit bago pa man sila makalapit sa kinalalagyan ng bag ay nakuha na iyon ng sales lady. Napaawang ang mga labi niya nang iabot iyon ng sales lady sa isang babaeng customer. Excuse me, untag niya sa isang sales lady. May stocks pa ba kayo ng bag na yon? Itinuro niya ang bag na hawak na ngayon ng customer. Pasensya na po ma'am, iyon na po ang huling stock ng bag na yon. Sold out na lahat. Bumuntong hininga si Beauty at sumulyap kay Louie. Hindi pwedeng isa na lang yun. Ano na ngayon ang bibilhin ko para kay mama? Marami ka pa namang pagpipili ang bag. Suhestyon ng binata. Umiling siya. Pero yun ang gusto ko. Iyon ang eksaktong bag na gusto ni mama. Bago pa makasagot si Louie ay walang habas na nilapitan na niya ang customer na may hawak ng bag. Excuse me miss, ako kasi ang unang nakakita ng bag na hawak mo. Nagsalubong ang mga kilay ng babaeng kaharap niya. Anong sabi mo miss? Tumikhim siya. Iyong bag na hawak mo, ako ang unang nakakita niyan. Nasa labas pa lang ako ng department store, nakita ko na yan. Dapat lang siguro na sa akin mapunta ang bag na yan. Tinaasan si Beauty ng isang kilay ng babae. Sabihin na nating ikaw nga ang unang nakakita. Pero ako naman ang unang nakakuha. Sorry ka na lang miss. Inirapan pa siya ng babae bago tinalikuran. Ako naman talaga ang unang nakakita nun eh. Naghihimutok na sambit niya. Muli siyang bumuntong hininga. Dapat pala, nung isang araw pa ako nagpunta rito, naubusan tuloy ako ngayon. Matamlay na inilibot niya ang paningin sa department store. Ano na ngayon ang bibilhin ko? Hold this. Iniabot kay Beauty ni Louie ang paper bag na naglalaman ng librong binili nito. Nagtatakang hinawakan niya ang paper bag. Bakit? Saan ka pupunta? Kukunin ko yung bag na gusto mo. Ha? Hindi na siya nakapagsalita. Sinundan na lang niya ng tingin si Louie na hinahabol ang babae. Duda si Beauty kung paano makukuha ni Louie ang bag. Lalo pa at desperado rin ang babae sa bag. Subalit nagulat na lamang siya nang bumalik si Louie na hawak-hawak na ang bag. How did you get it? Namamanghang tanong niya nang nakangiting iabot ng lalaki ang bag. You wouldn't believe it. Paano nga? Curious na tanong niya.
Naiiling na tumawa ito. Halik lang pala ang katapat ng babaeng yon. Hinalikan mo ang babaeng yon? Namimilog ang mga matang tanong niya. Tumango si Louie. See? Ibinigay yan ng babae kapalit ang halik ko. Ngumisi ito. Ang dami talagang babaeng nababaliw sa akin. Hindi na muna pinansin ni Beauty ang pagyayabang ng binata. San mo siya hinalikan? Bahagyang umangat ang isang kilay ni Louie. Bakit interesado kang malaman? Aba, nakakahiya kaya yung ginawa mo. May CCTV pa naman dito. Ginawa ko naman yun para sa'yo eh. Bakit? Hindi ko naman sinabing gawin mo yun ah. He smiled at her meaningfully. Baka kasi umiyak ka kapag hindi mo nakuha ang bag na yan. Pinandilatan ito ni Beauty. Ang sama mo, hindi naman ako iiyak. Dumiretso siya sa counter para bayaran at tuluyan ng mapa sa kanya ang bag. Nakasunod sa kanya si Louie. Hindi ka man lang ba magpapasalamat, Beauty? Ang dami ko nang ginagawa sa'yo, wala pa rin ako naririnig kahit isang thank you. Wika nito paglabas nila ng department store. Nag-thank you na ako sa'yo kanina. Paalala niya. Noong nasa bench tayo, Nung hinawakan mo ang kamay ko. Iyon sana ang kanyang sasabihin, ngunit hindi na itinuloy. Kulang pa yon. Nakangising reklamo ni Louie. Di, thank you. Kontento ka na? Humalakhak si Louie. Sige, okay na yan. Hayop ka, Carlo? Kaya pala hindi ka nagpapakita sa akin? Kasama pala yung lintik na babae mo? Hindi napigilan ni Beauty na hindi tumingin sa sumigaw na babae. Namumula ito sa galit habang dinuduro-duro ang kaharap na lalaki at babae. Marahil ay nobyo ng babae ang namumutlang lalaki at nagkataong nahuli nito ang nobyo na may kasamang ibang babae. Magsama kayo ng babae mo sa impyerno! Napangiwi si Beauty nang sampalin ng babae ang taksil na nobyo. Beauty! Napatingin siya kay Louie. Bakit? Kung sakaling makita mo rin ang boyfriend mo na may kasamang ibang babae, anong gagawin mo? Muli siyang sumulyap sa nagwawalang babae. Hindi ko alam. Siguro hindi lang sampalang aabutin sa akin ni Ivan. Pati yung babae masasabunutan ko sa galit. Kinunutan niya ng noo si Louie. Huwag ka nga magtanong sa akin ng ganyan. Hindi naman ako ipagpapalit sa iba ni Ivan. Alright, sorry. Bawal nga palang pag-usapan ang boyfriend mo. Casual na paghingi ng tawad ni Louie. Matipid siyang ngumiti. Hindi ako magagalit kasi marami akong utang sa'yo. He smiled. Talaga? So dapat pala malubog ka sa utang sa akin para tuluyan ka ng bumait sa akin. Natawan na si Beauty. Baliw ka rin ano? Kumain na nga lang tayo? Ilibre mo ko. Allowance na lang niya para sa susunod na linggo ang perang natira sa kanya. Sige, para madagdagan ang utang mo sa akin. Ngumisi si Louie. Wag na lang, hindi naman ako nagugutom. Nakaingos na bawi niya. Ito naman, nagbibiro lang eh. Ano Beauty? Baka naman nanliligaw na sa'yo si Louie ha? Natatawang binalingan ni Beauty si Hannah. Magkaagapay silang naglalakad sa subdivision patungo sa bahay nila. Birthday ng kanyang mama ngayon. Sinundo niya si Hannah sa bukana ng subdivision. Anong nanliligaw? Magkaibigan lang kami ni Louie. Nanunuksong ngumuso si Hannah. Bakit magkahawak pa kayo ng kamay noong isang araw? Sa harap talaga ng klase at ni Miss Mariano. Tinulungan lang niya kung maipasa yung term paper natin. Depensa niya. So, kapag tinutulungan, kailangan magkahawak ang kamay? Ewan ko sa'yo, Hannah. Inirapan niya ito. Huwag ka nang malisyosa. Magkaibigan lang kami ni Louie. Baka nakakalimutan mo kung sino ang boyfriend ko. Nasaan nga ba yung si Ivan? Pumalatak si Hannah. Ilang linggo na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo ah. Nagkibit balikat siya.
It's Mama's birthday. Huwag na nating pag-usapan muna si Ivan. Okay, fine. Nakatulong ng malaki kay Beauty ang ginawang pag-iwas na pag-usapan ang nobyo. Hindi na kasi madalas sumagi sa isip niya si Ivan at ang problema sa kanilang relasyon. Hindi tulad noong mga unang araw na labis siyang nahihirapan sa sitwasyon nila ng nobyo. Happy birthday, tita! Masayang binati ni Hana ang kanyang mama. Naabutan nila itong nag-aayos ng pagkain sa dining table. Magkatulong sila ng mama niya sa pagluluto ng mga paborito nitong pagkain. Sayang nga lamang at wala ang kanyang papa. Sa isang buwan pa kasi matatapos ang project nito sa Singapore kaya hindi pa makakauwi. Beauty, nasaan si Ivan? Nagkatinginan sila ni Hana sa tanong ng mama niya. May importante siyang pinuntahan, ma. Pagpapalusot niya sa ina. Walang alam ang mama niya na cool off sila ni Ivan. Bago pa makapagtanong uli ang ina, ay iniharap na ang cake at sinindahan ang kandila. Happy birthday, ma! Blow your candles! Anong winish mo, tita? Curious na tanong ni Hana. Ngumiti lang ang kanyang mama. Secret. Ito naman si tita, pa-secret-secret pa. Sinulyapan si Beauty ng ina. Bakit hindi mo tawagan si Louie, anak? Papuntahin mo siya rito. May number ka ba ni Louie? Namimilog ang matang tanong ni Hana. Tinanguan niya ang kaibigan bago bumaling sa ina. Baka may ginagawa siya ngayon, ma. Just try to ring him. Gusto kong nandito siya ngayon. Me too, Beauty. Nakangising wika ni Hana. Tawagan mo na si Louie, dali. Kinuha ni Beauty ang cellphone at idinayal ang numero ng lalaki. Nakailang ring bago may sumagot. Hello? A husky voice welcomed her. Louie? Si Beauty to. Beauty, why the sudden call? Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Bakit sobrang ganda ng boses ni Louie sa telepono? Machong-macho ang dating. Sumulyap siya sa mama niya. Si mama kasi pinapapunta ka rito. Birthday niya kasi. Kung may ginagawa ka, okay lang naman kung wala naman akong ibang gagawin o pupuntahan. Putol nito sa sasabihin niya. Sige, pupunta ako dyan. Napangiti siya. Okay, hintayin ka namin. Bye. Beauty, buksan mo ang gate. Siguradong si Louie na yan. Uminom si Beauty ng tubig bago natatawang bumaling sa kanyang mama. Wala naman tayong ibang inaasahan kundi si Louie lang Tumayo siya sa inuupuang sofa at pinuntahan ang gate ng bahay nila. Muntik nang mapaawang ang mga labi niya matapos buksan ang gate. Tumambad sa kanya si Louie. Naka-leather jacket ito at maong pants. Magulo rin ang ayos ng buhok. Hi, Beauty! Maluwang nanginitian siya ng binata. Tumikhim siya at sumulyap sa motorsiklo sa gilid. Nagmotor ka? Traffic kasi kaya nagmotor ako. Muling bumaling si Beauty sa mukha ni Louie. Aminado siyang gwapo talaga si Louie kaya nga maraming babaeng nahuhumaling sa binata. Pero hindi niya akalaing lalo pala itong gagwapo kapag ganoon ang ayos. Mukha itong Hollywood action star. Hindi pa ba tayo papasok? Natauhan siya bigla. Ay, sorry. Sige, tara na sa loob. Gusto niyang batukan ang sarili. Ano ba ang nangyari sa kanya at natulala siya ng ganoon? Happy birthday, tita. Bati nito sa mama niya. Inabot ni Louie sa ginang ang isang bouquet ng white roses at isang kahon ng cake. Thank you, Iho. That's so sweet of you. Ngayon lang napansin ni Beauty na may dala pala ang lalaki. Paano kaya nito nadala ang mga iyon kung nakamotor lang? Hindi mo talaga mapapansin na may dala siya. Paano ba naman kasi? Sa mukha ka lang niya nakatingin. Singit ng isang bahagi ng isip niya. Naupo sila sa sofa. Magkatabi sila ni Louie habang kaharap nila ang mama niya at si Hana.
Binuksan ng kanyang mama ang dalang cake ni Louie at pinasindihan ang kandila kay Hana. This time, isi-share ko sa inyo ang wish ko. Masayang wika ng kanyang ina. Bahagyang kumunot ang noo ni Beauty. Ma, nag-wish ka na kaya kanina? I can wish as much as I want to. Depensa ng mama niya. Ako naman ang may birthday. Natawa si Louie. Tama si tita. Siya naman ang may birthday, kaya nasa kanya kung ilang wish ang hilingin niya. Nangingiti na napailing na lang si Beauty. Madalas talaga ay lumalabas ang pagkaisip bata ng ina. Nakangiting pumikit ang kanyang mama. Wish ko na sana mahanap na ni Beauty ang lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Ma! Angal ni Beauty. Ano ba yang? Shhh! Sansala ng kanyang ina. Hindi pa ako tapos anak. Muli siyang napailing. Sumulyap siya kay Louie. Nginitaan siya nito nang magkasalubong ang tingin nila. Sana yung mapangasawa ng anak ko, isang lalaking gwapo, mabait, sweet, maalaga, yung hindi siya iiwan sa lahat ng oras at ang pinakamahalaga, yung hindi siya sasaktan at mamahalin siya habang buhay. Dumilat ang mama niya at hinipan ang kandila. Manaman. Bahagyang sinimangutan ni Beauty ang ina. Ano ba naman yung wish nyo? Hindi pa naman ako mag-aasawa. In case lang naman anak. Anang mama niya. Ikuha mo nga pala ng pagkain si Louie. Nagpaalam siya sa mga ito at dumiretso sa komedor. Mukhang close na close si tita kay Louie ah. Bulong ni Hana. Nakasunod pala ito sa kanya. E paanong hindi magiging close? Laging binobola ni Louie si mama. Mahinang humagikik si Hana. Pero grabe lang. Sobrang gwapo ni Louie. I love his messy hair. Ang sarap haplusin. Ikaw ha? Isusumbong kita kay Nathan. Pabirong banta niya. Hana raised an eyebrow. Eh talaga namang ang hot ni Louie. Kung single lang ako, aakitin ko na yan. Mahinang binunggo nito ang balikat niya. Ikaw, aminin mo, kahit minsan ba hindi ka naakit kay Louie? Hindi ah. Mabilis na tanggi niya. Gwapo talaga siya. Pero bakit ako maaakit sa kanya may gwapo rin akong boyfriend? Os talaga? Hindi ka naakit kay Louie? Halos hindi ka nga nakapagsalita kanina nang makita mo siya. Kastigo sa kanya ng sarili. Natulala lang ako pero hindi naakit. Sagot niya. Napailing na lang si Beauty habang kumukuha ng pagkain. Ano ba ang nangyayari sa kanya? At pati sarili ay kinakausap na niya. Thank you, Beauty. Nginitaan siya ni Louie nang ilapag niya ang mga pagkain sa center table. Kung alam ko lang na makakapunta ka rito, iho, dapat pala nilagyan ko ng gayuma itong pagkain mo. Ma, isusumbong kita kay Papa. Wika niya sa ina. Ngumiti sa kanya ang ina. Hindi ko naman sinabing gusto ko si Louie para sa akin. Gusto ko siya para sa'yo. Namula ang mukha ni Beauty sa sinabi ng ina. Nagiging prangka na naman ito. Nakangisi si Hana habang bakas ang pagkaaliw kay Louie. Huwag mo nang pansinin niyang si Mama Louie. Napapraning lang yan dahil wala rito si Papa. Aniya. May girlfriend ka na ba, iho? Hindi na niya napigilan ng ina sa pagtatanong kay Louie. Interesado kasing malaman din ang sagot eh. Panunodyo sa kanya ng isip niya. Hindi ah, mahirap lang talagang pigilan si Mama. Wala po, sagot ni Louie. Wala palang girlfriend si Louie? Kung sa bagay, hindi naman niya nakikitang may kasamang babae ang binata. Lumuwang ang ngiti ng mama niya. Anong tingin mo kay Beauty, Louie? Kung sakaling wala siyang nobyo, magugustuhan mo kaya siya? Ma, magkaibigan lang kami ni Louie. Hypothetical question lang naman, Beauty. Nakangising singit ni Hana. Pati ang kaibigan ay nakikisali sa kalokohan ng kanyang ina. Sumulyap kay Beauty si Louie.
Umangat ang sulok ng labi. Pwede na. Anong pwede na? Pinagtaasan niya ng isang kilay ang binata. Kung makapagsalita ka, parang ang gwapo mo naman. Louie chuckled. Nagbibiro lang ako. Maya-maya ay sumeryoso ito at matamang pinagmasdan ang kanyang mukha. You're beautiful, Beauty. You have an extraordinary charm that can make a guy fall in love with you. Naramdaman ni Beauty ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang magtama ang mga mata nila ng binata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang epekto sa kanya ng titig nito. Kaninong cellphone yung tumutunog? Mabuti na lang at nagsalita si Hana. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang dukutin Louie ang cellphone nito. Napansin niya ang pagsasalubong ng mga kilay ng binata habang nakatitig sa cellphone. I'm sorry, Tita, Beauty. I'm afraid I need to go. May emergency sa bahay. Matapos magkapaalam, ay inihatid ni Beauty sa gate si Louie. I'm really sorry, Beauty. Walang humpay sa paghingi ng paumanhin si Louie. It's alright. Sumakay sa motorsiklo si Louie. I'll go now, Beauty. Tinanguan niya ang binata. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. I will. Ang ganda ng spike mo, Beauty. Thanks! Nakipag-high five si Beauty sa mga teammates bago naupo sa bench. Tuloy-tuloy niyang tinungga ang hawak na bottled water. Kahapon ay nagsimula ang college week ng department nila. Sa ngayon ay kasalukuyang nagaganap ang isang volleyball tournament kung saan kabilang sila ni Hana sa mga manlalaro. Favorite niya ang sport na volleyball. Hindi lang siya nag-try out para sumali sa varsity dahil mas gusto niyang mag-focus sa pag-aaral. Kalaban nila ngayon ang mga freshmen. Sa unang set ay nanalo sila laban sa mga ito. Lamang din sila ng 3 puntos ngayon sa ikalawang set. Pinunasan niya ng tuwalya ang mukha pagkatapos bitiwan ang bote ng tubig. Magagaling din ang mga freshmen na yun, ha? Naupo sa tabi niya si Hana. Pinalitan muna ito ng coach nila para makapagpahinga. Kulang kasi tayo sa practice, wika niya. Babe! Sumulpot si Nathan sa harap nila ni Hana. Naupo ang lalaki sa tabi ng kaibigan. Kumunot ang noo ni Beauty habang pinapanood si Nathan na pinupunasan ng pawis sa mukha si Hana. Bawal ka rito, Nathan. Mahinang saway niya. Baka mapagalitan ka. Ngumisi lang sa kanya ang lalaki. Ayos lang yun, basta maalagaan ko tong babe ko. Okay, wala na akong sinabi. Napangisi siya nang makita ang pamumula ng mukha ni Hana. Mahahalatang pinipigilan lang nito ang kilig. Nakadama tuloy siya ng inggit habang pinagmamasdan ang magkasintahan sa tabi niya. Kung sana ay kasama niya ngayon si Louie, kung sana ay nasa tabi niya ito. Baka nakakalimutan mo, Beauty. Si Ivan ang boyfriend mo, hindi si Louie. Beauty! Napatayo siya nang marinig ang pagtawag sa kanya ng coach. Palitan mo si Cruz. Pumasok siyang muli sa court kapalit ng isang player. Pumwesto siya sa gitna ng court. Spiker ang posisyon niya sa laro. Go, Beauty! Napalingon siya sa pinanggagalingan ng pamilyar na boses. Natanawan niya si Louie sa bleachers. Nakatayo ito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Nginitian siya ng maluwang ng binata. Ginantihan niya ang ngiti nito. Beauty! Bago pa maibalik ang atensyon niya sa laro, tumama na sa kanyang balikat ang rumagasang bola. Natumba siya sa sahig habang hawak ang tinamaang parte ng katawan. Napangiwi siya sa sakit. Mukhang na-dislocate yata ang kanyang balikat. Huwag naman sana. Nilapitan siya ng mga ka-teammate habang nagpatawag ng timeout ang team nila. Beauty! Napaawang ang mga labi niya nang sumulpot si Louie na puno ng pag-aalala ang mukhang lumuhod sa kanyang harap. Louie, anong... Nabitin sa ere ang sasabihin niya nang pangkuhin siya ng binata. Teka, saan mo ko dadalhin, Louie?
Nagtatakang tanong niya nang lagpasan nila ang bench ng kanyang team. Sa klinik. Matipid na sagot nito. Ha? Hindi ako pwedeng umalis sa laro. Huwag matigas ang ulo, Beauty. Nilingon niya si Hana na nasa likuran nila ni Louie. Hana, sumama ka na kay Louie, Beauty. Utos din ni coach na dalhin ka sa klinik. Nakangiting bumaling si Hana kay Louie. Ikaw na ang bahala kay Beauty. Alagaan mo siyang mabuti. Wala nang nagawa si Beauty nang ilabas siya ni Louie sa gym. Ngayon lang niya muling naramdaman ang pananakit ng balikat. Wala ba kayong klase ngayon? Tanong niya. Umangat ang sulok ng labi nito. Meron, pero wala namang gagawin kaya pinuntahan na lang kita sa gym. Iningusan niya ito. Ginamit mo pa akong dahilan para umabsent sa klase mo? Ayaw mo nun? Nagpunta ako para suportahan ka? Hindi ko naman kailangan ng support mo. Pagkakaila niya. Dahil nga sa'yo natamaan ako ng bola. Hinawakan niya ang nasaktang balikat. Bumalik ang pag-aalala sa mukha ng binata. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo sa klinik. Naramdaman niya ang pagbilis ng mga hakbang ni Louie. Huwag mo na kaya akong buhatin, Louie. Kaya ko namang maglakad. Bigla siyang naasiwa sa mga tinging ipinupukol sa kanila ng mga estudyanteng nadaraanan. Bakit naman kita pababayaang maglakad? Lumingali nga ito sa paligid at saka diretsong tumingin sa kanya. Kung iniisip mo ang tao sa paligid natin, hayaan mo sila. They don't have a right to judge us. Napabuntong hininga na lang si Beauty. Para maiwasan ang mga tingin ng taong nadaraanan nila, ipinaling niya ang mukha sa dibdib ni Louie. Agad na nuot sa kanyang ilong ang amoy ng polo ng binata. Hindi niya napigilan ang sariling singhutin ang mabangong amoy nito. Louie? Siya ba ang girlfriend mo? Oh, anong nangyari? Don't ask if she's my girl or not. Just don't look at her like that or I'll cut your head off. Napapitlag si Beauty sa matigas na boses ni Louie. Nag-angat siya ng tingin. Anong problema mo, Louie? Napansin niya ang pag-ingting ng panga nito habang lalo pang bumilis ang paglalakad. Parang isang sakong bulak nga lang siya kung buhatin ng binata. Lumingon siya sa lalaking nakasalubong nila kanina. That guy was looking at your legs. Damn him. Iyon ba ang dahilan kung bakit biglang nagalit si Louie? Dahil lang sa legs niya? Bakit naman galit na galit ka? Louie inhaled sharply and looked down at her. Ayokong pinagpepiestahan ang legs mo. Bakit pa kasi ganyan ang uniform nyo? Kumunot ang kanyang noo. Ganito naman talaga ang uniform ng volleyball player ah. At saka, ano naman sa'yo kung pinagpepiestahan ang legs ko? Bakit kailangan mong magalit? Salubong ang mga kilay na nag-iwas ng tingin si Louie. Siyempre, concerned lang ako. Ewan ko. Pwede na siguro akong bumalik sa gym, Louie? Tanong ni Beauty. Nasa isang bahagi sila ng klinik. Magkatabi silang nakasandal sa headboard ng kama. Ayon sa nurse na tumingin sa kanyang balikat, wala namang nabali o na-dislocate na buto. Sumakit lang ang kanyang balikat dahil sa lakas ng impact ng bola. Nalapatan naman iyon ng cold compress. Mamaya na tayo bumalik. Ang sarap kaya tumambay dito. Inilagay ni Louie ang mga kamay sa likod ng ulo sa kasumandal. Pero hindi pa tapos ang game. Sinulya pa ni Beauty ang binata. Mananalo naman siguro ang team nyo kahit wala ka roon. Magpahinga ka na lang dito. Baka lalo lang sumakit ang balikat mo. Hindi na siya sumagot kay Louie dahil talaga namang may punto ito. Kahit pa siguro bumalik siya sa court, hindi pa rin siya makakapaglaro ng maayos dahil sa kanyang balikat. Kumusta na nga pala ang lolo mo? Maya-maya ay tanong niya. Nalaman niya mula kay Louie na isinugod sa ospital ang abuelo nito. Iyon ang tinutukoy na emergency ng binata kaya nagmamadaling umuwi sa kaarawan ng kanyang mama. He's fine now. Nagpapagaling na lang siya sa private room. Pumalatak ito. Ang tigas nga ng ulo eh.
Nagpupumilit na lumabas na ng ospital. Sino ba naman kasi nga ang taong gustong manatili sa ospital? Baling niya rito. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nagulat na lang si Beauty nang hawakan ni Louie ang kanyang kamay. Bakit namumula ang kamay mo? Tanong nito. Tumingin siya sa kanyang kamay. Ngayon na lang kasi ako nakapaglaro uli ng volleyball eh. Nag-aalalang tiningnan siya ni Louie. Ipacheck din kaya natin ito sa nurse. Baka kailangan itong lagyan ng gamot. Hindi na kailangan. Pigil niya. Normal lang ito no. Mawawala rin ito mamaya. Pinagmasdan niya ang kamay ni Louie na nakahawak sa kanya. Muli niyang naramdaman ang pamilyar na init na hatid ng kamay nito sa kanya. Unti-unti na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo na nang bumalik ang mga mata niya sa gwapong mukha ni Louie. Muli niyang naramdaman ang kakaiba at hindi maipaliwanag na epektong hatid sa kanya ng binata. Beauty, are you okay? Mabilis niyang binawi ang kamay at nag-iwas ng tingin. Sa ikalawang pagkakataon ay natulala na naman siya sa harap nito. Gusto na talaga niyang batukan ang sarili. Bakit ka nga pala tinamaan ng bola kanina, Beauty? Kinalma muna ni Beauty ang sarili bago harapin si Louie. Nagtatanong ka, ikaw ang may kasalanan? Pumunot ang noo nito. Ha? Bakit ako? Ano bang ginawa ko? Dinistract mo kaya ako kaya nawala ang focus ko sa game. Inirapan niya ito. Louie grinned naughtily. So, nakakadistract pala ang kagwapuhan ko? Pinanlakihan niya ng mga mata si Louie. Sinabi ko bang sa kagwapuhan mo ako na-distract? Saan? Saan nga ba, Charm? Ewan ko sa'yo, Louie. Huwag kang mayabang. Sininghalan ito ni Beauty para maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Kasi naman, pati sa sarili ay hindi magawang aminin na dahil sa gwapong mukha ni Louie kaya siya tinamaan ng bola. Excuse me. Pareho silang nagulat ni Louie nang sumulpot sa harap nila ang isang lalaki. Nakahawak ito sa ulo. Baka naman pwedeng tumahimik kayo. Nakakaistorbo na kayo sa ibang pasyente. Nahihiyang humingi ng tawad si Beauty sa lalaki. Kasalanan mo to, Louie. Mahinang pinalo niya ang braso nito. Sorry na. Ang ingay mo kasi eh. Nagsosorry na nga ako ah. Wika ni Louie. Baka naman gusto mong lumuhod pa ako sa harap mo. Naiiling na tinawanan niya ito. Sira ka talaga? Hindi maintindihan ni Beauty kung ano ang mayroon kay Louie at nagagawa nitong palabasin ang iba't ibang emosyon sa kanya. Ito lang kasi ang lalaking nakakapagpainis at the same time ay nakakapagpangiti sa kanya. Bumalik na nga tayo sa gym? Okay. Sabay silang tumayo ni Louie. Subalit bago pa man siya makahakbang ay binuhat na siya ng binata. Louie! Ibaba mo nga! Natutup niya ang bibig nang ma-realize ang ginawang pagsigaw. Hoy, Louie! Nagpipigil niyang bulong. Pag hindi mo ako binaba, lagot ka sa akin. Heto na nga eh. Natatawang ibinaba siya. Hindi niya napigilang hindi ito kurutin. Aray, Beauty! Siya naman ang natawa sa pagkakataong iyon. Hinila niya si Louie palabas ng klinik bago pa sila muling makaistorbo ng ibang pasyente. Bumuntong hininga si Beauty habang pinagmamasdan ang malakas na buhos ng ulan mula sa bintana ng kotse ni Louie. Halos hindi na nga niya maaninag ang nasa labas dahil sa matinding ulan. Ginabi na siya ng uwi dahil tinapos pa niya ang program ng college week nila. Mabuti na lang talaga at hinintay pa rin siya ni Louie. Iyon nga lang, hindi sila makausad ngayon dahil sa lakas ng ulan. Makakauwi pa kaya ako nito? Bulong niya sa sarili. Bumaling sa kanya si Louie. Mukhang aabutan tayo ng baha rito. Okay lang bang magpatila muna tayo ng ulan? Tinanguan lang niya ang binata. Mabuti pa nga. Iniliko ni Louie ang sasakyan. Ang akala ni Beauty,
Hihinto sila sa isang coffee shop. Subalit dumiretso sila hanggang makarating sa parking lot ng isang condominium towers. Sa kondo ko pala nakatira? Tanong niya. Yep. Sagot ni Louie habang pinaglalaruan ang susi sa kamay. Napataas ang isa niyang kilay nang pagmasdan ang kabuuan ng kondo ni Louie. Sigurado kang ikaw ang nakatira dito? Baling niya sa binata. Napakalinis ng buong unit. Wala siyang makitang kalat. Saan man siya lumingon, kahit yata alikabok ay wala man lang. Oo naman, natatawang sagot nito. Habi ko lang ang maglinis. Ayokong nakakakita ng kalat sa paligid ko. Ngayon lang niya nalaman na mayroon palang lalaki na habi ang maglinis. Namangha tuloy siya kay Louie. Napahinto siya sa pagmamasid nang tumunog ang kanyang cellphone. Beauty, nasaan ka anak? Bumungad ang nag-aalalang boses ng kanyang ina. Ma, hindi ako makauwi sa lakas ng ulan. Baha na sa mga kalsada. Nasaan ka ngayon? Sinong kasama mo? Si Louie. Nandito ako ngayon sa kondo niya. Narinig ni Beauty ang pagbuntong hininga ng kanyang mama. Mabuti naman at si Louie ang kasama mo. Kumain na ba kayo? Yes ma, kumain kami sa cafeteria. Sumulyap siya sa glass window ng unit. Halos hindi na rin niya maaninag ang mga skyscrapers ng Makati. Lalo pa yatang lumakas ang ulan. Mamaya pa siguro ako makakauwi ma. Kung dyan ka na lang kaya magpalipas ng gabi anak. Ma! Mabilis na kontra niya. Ano ka ba naman? Nakakahiya kay Louie. Hindi pa niya nararanasang makitulog sa bahay ng isang lalaki. Delikadong mag-drive sa ganito kasamang panahon anak. Anang mama niya sa kabilang linya. Mukhang hindi rin titigil ang ulan. Baka kung ano pa ang mangyari kay Louie kapag inihatid ka niya. Hindi nakasagot si Beauty dahil may punto rin ang kanyang mama. Masyadong delikado kay Louie ang magmaneho ng ganitong malalim na ang gabi at masama pa ang panahon. Pero hindi naman pwedeng manatili siya magdamag sa kondo ni Louie. Beauty, ibigay mo kay Louie ang phone. Gusto ko siyang makausap. Utos ng mama niya. Bakit ma? Just give him the phone. Kinatok ni Beauty ang kwarto kung saan pumasok si Louie. Nang buksan nito ang pinto ay tumambad sa kanya ang six-pack abs ng binata. Napaawang ang mga labi nang bumaba ang tingin niya mula sa tiyan paakyat sa malapad na dibdib nito. Beauty? Tumikhim siya at iniabot ang cellphone. Gusto kang makausap ni mama. Pagkatapos na kunin ni Louie ang cellphone ay kumaripa si Beauty pabalik ng sala. Nagpakawala siya ng hininga habang binubura sa isip ang imahe ng katawan ni Louie. Beauty! Hindi na malaya ni Beauty na nasa harap na niya si Louie. Naka-t-shirt na ito. Ang sabi ni tita, bukas na raw kita ihatid. Dito ka na raw magpalipas ng gabi. Binawi niya ang cellphone at muling tinawagan ang kanyang mama. Napailing siya nang hindi nasagutin ng ina ang kanyang tawag. Nakakainis naman si mama. Naiinis na sambit niya. May pakiramdam siyang sinasadya ng ina na hindi sagutin ang tawag. Naupo si Louie paharap sa kanya. Ayos lang sa akin na dito ka matulog. Mabuti yon, hindi ako mapapagod na ihatid ka. Ngumisi ito at isinandal ang ulo sa headrest ng sofa. Umingo siya. Paano naman ako? Ayokong matulog dito no? Bakit naman? Siyempre, hindi ko naman bahay ito eh. Umangat ang sulok ng labi ng binata. Baka naman natatakot ka lang sa akin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tanong niya na salubong ang mga kilay. Humalakhak ito. Baka kasi hindi ka makapagpigil. Gapangin mo ako. Napaawang ang bibig ni Beauty sa galit. Ang kapal na mukha mo, Louie. Baka ikaw ang manggapang sa akin. He grinned. I'm not interested in you, Beauty. Matalim na inirapan niya ito. Wala rin akong interes sa'yo, no?
E di walang dahilan para matakot ka. Hibit balikat na sagot ni Louie. Hindi na siya umimik pa. Baka kapag kumontra siya, kung ano pa ang isipin nito. Gusto mong kumain uli ng hapunan? Maya-maya ay tanong ni Louie. Wag na, tanggi niya. Matutulog na rin ako maya-maya. Umikab siya nang makaramdam ng antok. Biglang nakaramdam si Beauty ng antok nang isinandal ang likod sa malambot na sofa. Tumayo si Louie. Aayusin ko lang yung kwarto ko. Dito na lang ako sa sofa. Sa tingin mo, papayag akong sa sofa ka matulog? Gentleman ako, Beauty. Ngumiti ito. Nagkibit balikat siya. Sige, bahala ka. Kinuha niya ang isang throw pillow at niyakap. Nanatili siya sa ganoong posisyon hanggang sa tawagin ni Louie. Sigurado kang sa sofa ka lang? Tanong niya. He grinned naughtily. Unless gusto mong mag-share tayo sa kama. Hinagisa niya ito ng unan. Sabi ko nga sa sofa ka na lang. Sumampa siya sa kama. Lumabas ka na, Louie, matutulog na ako. Niyakap ni Louie ang hinagis niyang unan. Alright, gisingin mo na lang ako kung may kailangan ka. Tumango siya. Good night. Good night, Beauty. Sweet dreams. Humiga si Beauty sa kama at niyakap ang unan. The whole room smelled like Louie. Ibinaon niya ang mukha sa unan at ipinikit ang mga mata. Mukhang nagiging malapit na si Louie at si Beauty. Makalimutan nga kaya ni Beauty si Ivan dahil andyan na si Louie? Abangan natin sa susunod na kabanata.